Yo, what's up? Alright guys, ito, panibagong araw naman. At katapos lang namin na mag-deliver. So, tapos naman yung araw namin na aming gawain sa araw-araw. Alright, so yun guys. At kami pabalik na ng garahe. So yan. So, ang maginawa para sa katawan yung, yung dalawa kayong driver. Ayan, so ito nga kasama ko. Isa muna. So kami, ako yung nagbaniw kanina. So, ngayon siya naman yung pauwi. Alright, so, maganda para yung yung pares kayo driver magkasama sa isang sakyan at maaaring mapalitan. Alright, so yun guys, tapos na naman yung araw na aming gawain sa araw-araw. Ayan, so ito pauwi na kami at dito nga kami sa may Better Living nagmula. Ayan, right, so guys, tayo ay dadaan ng tollgate nitong Bikutan. Alright, so yan, samahan nyo ako at ibahagi ko sa inyo yung yung pagpasok ng tollgate ditong Bikutan. Alright, mapakita ko rin sa inyo yung SM Bikutan dito. So nadaan namin to. Right, so yun guys, let's go. Kami nga ay papauwi na, galing kami sa may Better Living at ito ang barangay Don Bosco na aming dinaanan patungo dito sa may Bikutan. At dito nga kami dadaan sa may SM Bikutan maging ang papasok ng tollgate nitong Bikutan. Maaga pa lang kami nakatapos na sa aming biyahe, kaya ito ay maaga rin kami makapagpahinga dahil gabi ang aming schedule sa aming biyahe. Ilang beses na ako napadaan dito, kaya ito ay ngayon ko palang na-vlog at naibahagi sa inyo. At ito nga ang Bikutan. At ito sa unahan ay ang SM Bikutan. Ito ang skyway nito na aking nasilayan. At itong pakanan na to ay patungo ng Makati. At hindi ko nga kapisado ang mga patungo at papasok ng skyway. Kaya ito ay aking kinunan muna upang aking ipakita sa inyo. At aking nasilayan ang mahabang tulay nito ng skyway. At ito nga ang SM Bikutan na aking dadaanan. Medyo may kalayuan ang aming uwian, kaya kailangan namin gumamit ng tollgate dito sa may Bikutan. Dahil nga kami ay uwi sa may Marikina City at dito nga kami papasok sa may tollgate nitong Bikutan. At ito ang SM Bikutan na aking madaanan. Kami dumaan lang dito dahil hindi naman pwedeng pangsosyalan ang aming sakyan dahil nga malaki ito at bawal ito sa mga parking dahil truck ito. At ito nga ang entrance nitong SM Bikutan. At ito ay dahan-dahan kami umuusad dahil medyo may katrapikan pala dito sa lugar na ito ng SM Bikutan. Maaga pa lang kaya medyo matraffic ang lugar nito ng Bikutan at ang padiretso ay patungo ng Taguig. Alright guys, nadaanan namin itong SM Bikutan. Dito pala ang SM Bikutan na to, malapit dito sa may tollgate nitong Bikutan sa may expressway. Ayan, sa SLEX, sa may patungo ng patungo ng Batangas. Ayan. Alright. So ito yung ipakita ko sa inyo yung yung footbridge dito. Akala mo mga langgam yung mga tao na dumadaan dito, napakaba ng footbridge para dito sa may SM Bikutan malapit. Alright, ayan. Ito yung ito yung patungo ng Taguig. Ayan. Service Road, Alabang. So yun guys, ito nga yung footbridge, pakita ko sa inyo. Let's go. Habang hindi pa umabante ang aming sakyan dahil nga matraffic dito sa may Bikutan, ay ito ay akin na sila itong mga footbridge na ito. Siguro maraming mga tao dito dumadaan kaya ito ay mahaba ang footbridge dito. At ito nga ang mga tao naglakad ito, akala mo ay langgam dahil nga maliit ang aking kita sa kanila. Paano pala kapag umuulan? Ang mga tao na dumadaan dito ay mababasa dahil walang bubong ang footbridge na kailang dinaanan. Sana bigyan pansin ang daan nito at malagyan ang bubong ang mga footbridge nito upang mga tao na dumadaan dito ay hindi naman kawawa sa init at ulan. At dito naman sa kanan ko ay mayroong ginagawang building at siguro ito ay negosyo ang tinatayo dito. At ito nga, kami inakatambay pa rin dito. Ay sa wakas umabante rin ang mga sakyan na ito sa aming unahan. Kaya ito siyempre kami ay abante rin para kami makarating sa aming pupuntahan at sa aming uwian. At ito nga, kami ay papasok dito sa may tollgate ng Bikutan. Kapag umaliwa ka ay patungo na Makati, maging ang Magallanes. At sa kanang bagay naman ay ang tollgate ng Bikutan na patungo ng Batangas, maging ang Alabang at Laguna. Napakaba pala ng footprints nito. Akala ko ay skyway dito sa SLEX. Hindi pala. Ito pala ay yung mga daan ng tao na kanina na aking nakita. At ito,
nahinto naman kami dito. Talaga napaka-traffic pala ng lugar na ito. At saktong-sakto pa man na kami ay papauwi na. Buti nga lang, tapos na kami sa amin deliver. At ito nga ay naka-stop kami. Habang ako'y naka-stop ay aking tingnan ang footbridge na ito. At ito ay napakataas at marami palang dumadaan dito. Dahil nga siguro babaan at sakayan ang lugar na ito. At ito nga ay patungo ng Taguig dito sa may Bikutan. May mga imports dito na nag-traffic pero ito ay mabagal pa rin ang usad ng mga sakyan. Kaya siguro matraffic ay siguro yung papalabas at papasok ng toll gate dito sa may Bikutan. Buti nga lang tapos na ang aming deliver kaya kahit matraffic kami dito ay okay lang. Ito nga ang footbridge na ito ay akin pa rin nasilayan. Ay napakahaba pala. Buti nga lang meron bakod sa gilid. Kung hindi ay mahulog mga tao na dumadaan dito at sigurado sa mga sakyan babagsak. Dahil nga ang ilalim ito ay daanan ng mga sakyan. Ang iba dito ay pa-relax-relax lang dahil hindi gaanong kainitan. At ito nga, kami nga ay abanti na. Sana ay tuloy-tuloy na ang aming pag-aabanti na ito. At kami nga ay papasok dito sa may toll gate ng Bikutan. Ito nga, habang kami maabanti ito, aking parinasilayan ang mga tao na dumadaan dito sa may footbridge na ito. Akala ko estatwa ang nakatayo nito. Subalit hindi pala, kundi ito pala ang enforcer dito sa SLEX. Ito malaking tulay nito, walang iba kundi ang Skyway. Hindi ito footbridge. Ang footbridge ay itong sa ilalim na dinadaan ng mga tao. Habang dumadaan dito sa footbridge nito ay makita ang expressway. Walang iba kundi ang SLEX. At ito nga, habang kami nakahinto ay aking kinunan itong ilalim ito at kitang-kita nga ang mga sakyan na dumadaan dito. Bulbul ang traffic dito kahit may enforcer ay buaya ang ilan. Kulang na lang magkabuntot sa kailang puwitan. Dahil ang pakalawa ito ay patungo ng toll gate nitong Bikutan. At dito nga kami papasok sa toll gate nitong Bikutan. Kapag padiretso ay patungo ng Taguig. At sa kanang bahagi naman ay ang S-Service Road na patungo ng Alabang. Halos pinikutan ng footbridge ang lugar na to. Dahil nga bago ako lumisan sa lugar na to ay aking nakita ang mahabang footbridge na ito. Halos paikot at ang mga tao na naglalakad dito. At ito nga, ang ilan dito ay umabanti na. At kami naman ay heto, ang iba ay nagugulangan pa. Dahil nga kami patungo na C5, kaya dito kami ay kakaliwa papasok ng toll gate nitong Bikutan. Ito nga lang, medyo ang iba ay nagugulangan. At ito nga, kami ay patuloy sa aming paglalakbay. At nakita ko na ang toll gate nitong Bikutan. Habang kami papasok sa toll gate nitong Bikutan, ay aki pa rin na sila yan, itong Skyway nito. Matao siguro ang lugar na to, kaya paikot ng footbridge ang lugar na to. At ito nga, papasok kami ng toll gate nitong Bikutan. At dito kami sa RFID. Dahil nga nakaregister ang aming sakyan. Kaya mga kabero, kung hindi pa nakabitan ng sticker ang iyong sakyan sa windshield at ito nga ang papa-install ng sticker upang hindi mabala sa iyong biyahe ay kailangan mo ng pakabitan upang tuloy-tuloy ang iyong biyahe at walang abala at walang hassle. Di tulad ng cash na kailangan mong pumila at magpagsisikan upang magbayad sa toll gate na iyong lalabasan. At ito nga kami inarto na sa loob ng SLEX na ito. At ito nga ay aking nakikita ang mga mahabang tulay nito. Walang iba kundi ang Skyway. At ito nga ay patuloy ako sa aming paglakbay habang makarating kami sa may toll gate nitong C5. At kung truck naman ang iyong dinadala ay huwag kang pumila sa mga pass line. Tama lamang itong sa gitna na aming pinilahan upang hindi ka maabala at mahuli ng mga enforcer na nakabantay dito. Napakalawa ng biyahe dito kahit hindi aircon ang iyong sakyan ay hindi ka mainitan dahil nga sa mga mabanturay nito na kubiran ang mga init at sinag ng araw. Napakakinis ng mga daan dito saan na lahat ng dinadaan namin ay ganito ang mga expressway na aming dinadaanan at kapag ikaw ay nakakita ng dilaw na ito ay huwag kang lumipat dahil baka ikaw ay mahuli ng survey. At kung ikaw kabahero ay hindi pa napagseminar, ang dilaw na guhit nito na iyong nakita ay surveying kaya kailangan stay ka lamang sa daan na ito na aming tinatahak. At kung putol-putol na guhit ang iyong makita ay maaari ka lumiban upang ikaw ay di mahuli ng surveying. Dali nga kami patungo ng toll gate ng C5 kaya dito kami sa kanan at dito ang RFID at sa kaliwang bahagi naman ay patungo ng Nichols maging ang Magallanes, maging ang Manila. At sa kanang bahagi na to ay ang gas line kaya kung RFID ang iyong sakyan ay dito ka sa kaliwang bahagi ang daan na aking tinatahak.
Malayo pa lang kami ay luminyo na dahil nga RFID ang aming gamit upang pagdating sa dulo ay hindi kami mapagsiksikan. Noon ang sabi ay wala daw cash, subalit pero bakit ngayon ay meron pa? Kaya ako'y kumuha na at naparegister ang aking sakyan na minamaniho dahil nga ako'y takot mahuli at matikitan. Dahil nga sa ayaw ko magkaroon ng record ang aking linsya at matikitan, kaya kumuha na ako at nagparegister na ang sakyan na aking minamaniho at pinakabitan nga na to ng sticker. Subalit na isaan ako, kaya kumuha ko. Meron pa palang cash na daan. Bayad. Subalit pagdating namin dito sa may toll gate ay mayroon palang problema. Ubos na pala ang load ng aming card. Kaya ito, kami ay nagbayad na ng cash. Pwede pala kapag ubos na ang laman ng iyong card. Hindi ko na-check ang aking balance. Akala ko ay mayroon pa laman. Maraming salamat sa teller dito. Shout out sa iyo. Dahil nga kami ay hindi natikitan. Buti nga lang at mayroon pang kaming cash na dala. Kung wala, ay yari na. Sigurado ticket ang aking lisensya. Pero hindi pala yung kasama ko ang matitikitan dahil siya ang nagmamaniho. Payo ko lang mga kabero upang hindi ito mangyari sa iyo. I-check mo ang balance ng RFID mo upang alam ang laman mo at hindi ka tumulad sa amin na ganito. So yun guys, nabusan ng load yung aming RFID. Ayan, so ang balance namin is 79 pesos. So dapat bayar namin is 89 pesos mula sa 98 pala, 98, sorry 98 pesos. Alright, ayan. So tabi kami sa sandali. Buti nga kami ay naka-register yung aming sakyan sa RFID. So ayan, wala namang hassle. So walang ticketing na naganap. Alright. So ayan, nag-additional lang kami yung kulang sa 98 pesos. Alright. So yun guys, ugaliin yun mag-load sa inyong RFID at magpa-install dito sa SLEX sa may southbound. Alright. So yun guys, samahan nyo ako at kami nga pauwi na ng aming garahe. So eto nga, tapos na kami sa aming gawain sa araw-araw. Alright. Nakalabas na kami ng toll gate ng C5 ay dito naman kami. Ay napakahaba ang linya ng mga truck na ito dahil nga ang mga truck ay sa gitna lamang. Hindi pwedeng palipat-lipat ang mga malaking truck na tulad dito, ang mga 10-wheeler. Ang mga private ay dito pwede magpalipat-lipat at tulad na ng linya namin dahil nga ang sakyan namin ay porto lamang. Kaya maaari kami dumaan sa private at pwede namin sabayan ang mga private na ito tulad ng kotse nito na aming sinusundan. Pero kapag mataas ang capacity ng iyong sakyan ay dito ka sa linyang ito. Halos ikaw ay pipila talaga dito at magtsatsaga sa tiis at init ng araw at traffic. Halos araw-araw ay ganito dito sa may C5 Road dahil nga ang mga malaking truck ay kailangan pumila dito sa linya na to na may guhit na dilaw at saka ng bagay ay private pa rin kaya pwedeng palipat-lipat dito sa may gitna lamang ang mga malalaking truck. Kaya ikaw kabihero talagang magtitiis ka kung ang sakyan mo ay mabigat ang capacity. Yung nga lang ang kinaganda rito sa may C5 Road, hanggang Katipunan ay walang truckman dito pero sa pila naman ay mayroon dito. Kaya napakahaba at napakabagal ng usad ng mga truck na dumadaan dito. Tulad nga ng mga truck na ito na aking nakita at aking nadaanan dahil kami ay dito sa kanang bahagi dahil nga pwede ang aking sakyan sa private. Dahil nga masyadong malaki ang violation kaya kapag natikitan ay sayang naman pambili pa ng bigas at pambili ng ulam o kaya sa may ginagatasan. Saktong-sakto naman sa aking pagdaan dahil nga sa mga truck na naglabasan dahil maaga pa lang. Dahil nga sa mga city ordinance na probinsya ay may mga truck ban na. Hindi tulad dito sa Maynila ay halos walang truck ban. Ewan ko ba bakit sa probinsya walang traffic ay may truck ban. Kaya kailan mahabang posisya ang kailangan lalo na kung truck na mahaba ang iyong minamaniho. Buti nga lang mababa ang capacity ng aming sakyan. Porto lamang ang capacity ng aming sakyan pero kung 4.5 ay hindi maaaring dumaan dito sa private.
Talagang pipila ka sa kabaan ng mga truck na ito na pumipila. Marami kaming truck na nalampasan dahil nga ang capacity ng sakyan na aking minamaneo ay 4 lamang. Ang mga truck na dumadaan dito na nakapila ay mataas ang kailang capacity. Kaya sila ay talagang pipila at magtiis sa haba ng traffic. At sa ganitong oras na katanghalian ay talagang labasan ng mga malalaking sasakyan dahil nga ang iba ay naghabol sa takban. Kaya ang daan dito sa C5 ay lubak-lubak at di maitsurahan dahil nga sa mga truck na pumipila at dumadaan dahil ang iba dito ay over ang karga at ang iba naman ay sakto lamang. At ang iba namang private ay nadamay dahil nga sa nakabulbol ang traffic dahil nga sa mga truck na dumadaan at mahaba at mabigat ang kailang mga pangarga. Tulad ng dump truck na ito na puno ng buhangin. Halos tagilid na nga ang daan dito sa may C5 road dahil nga sa gitna ay malalim, sa gilid naman ay mababaw. Dahil nga sa bigat ng ibang mga truck na dumadaan at pumipila sa kahabaan ng traffic dito. Medyo may kalayuan pa kami dahil nga kami ay Marikina at dito pa lang kami sa may McKinley sa papatungo ng Canal Mall. Napakaganda pa dito sa may Canal Mall. Kami nga ay minsan nakapunta rito at dito nilibre kami ng kapatid ko na isang OFW. Maganda dito sa may Canal Mall. Pwede ka rito magbangka at magsakay at magsabuan. Dahil nga paikot na tubig ang mall kaya tinawag itong Canal Mall. Kaya meron dito mga bangka na nirentahan. Kaya kung sakaling ikaw ay gusto sumakay sa bangka, ay mag-budget ka sa bangka na iyong upahan. Pagsapit man dito sa patungo sa may market ay ito, medyo madalang ang mga truck na dumadaan. Siguro nga ay sila ay naipit doon sa traffic na aking dinaanan. At dito naman kami sa may kabaan ng Toledo. At ito pala ay may mga tubig dahil nga ito pala ay ilog Pasig na sa kasalukuyan. Ito ay boundary ng Makati at Pasig, kaya pala meron ako nakitang mga mataas na building dito dahil ito pala ay boundary na ng Makati at ang ilalim ito ay ilog ng Pasig. Mga kotse na ito na aking sinusundan dahil nga ang truck na aking minamaniho ay hindi mabigat ang kapasite nito, pero ang mga truck na ito sa kanan ay talagang ito ay mabibigat kaya ito ay kailangan pumila sa truck line. Sa kabilang bagay, ganoon na rin dahil nga truck pa rin ang mga nakapila dito. Dahil kung ano ang sitwasyon dito ay ganoon din sa kabilang side. Kaya ito ay patuloy pa rin kami sa aming biyahe upang makauwi na kami sa aming garahe at makapagpahinga. Dahil nga gabi ang aming biyahe at ako'y inaantok na. Habang mabagal ang aming pag-usad ay akin napansin itong mga naglalakihan ng tarpaulin. Siguro malaki ng kita ng mga tinatayuan ng mga tarpaulin na nakakabit dito. Buti pang mga motor tuloy-tuloy ang biyahe kaya minsan parang bala kong bumili ng motor pero wala pang pamili. Biglang bumilis ang usad ng mga sakyan at ito nga, maaga rin kami makauwi at maaga rin makupahinga sa aming garahe. Sana tuloy-tuloy na ang usad ng mga sakyan na to at ang truck na ito sigurado ay kargado dahil nga medyo mabagal ang kailang papatakbo. Pagkalipas ng mabang tulay ay dito naman kami sa may barangay Ugong dito sa Pasig. Ay ito ay wala pa rin bago ang pila ng mga mahabang sakyan na to at tulad nga ng truck na ito ay napakahaba. Akala mo ay parada dahil nga makita mo napakahaba ng linya dahil nga sa mga truck na ito na halos parang pinagdugsong-dugsong. Medyo malayo pa ang aming marating dahil nga Marikina kami. Ngayon ay nasa Ugong pa lang kami. Heto, at aking napansin na medyo biglang bumilis ang linya. At ang mga private ay palipat-lipat dahil nga ang private ay pwedeng lumipat ng ibang linya. Di tulad ng mga malaki at mabigat na truck na ito. Sa kanang bagi ay maluwag, maging sa kaliwang bagi ay maluwag dahil nga private lamang ang maaring dumaan dito. Di tulad ng mga truck na ito na halos talagang ang haba ng pila at pagtsatsagaan mo. Akala mo ay mga nakatambay lamang ang mga truck na ito dahil nga sa napakahaba ng pilang ito. At dito pa rin tayo sa may barangay Ugong dito sa may Pasig.
Buti nga at mabilis na ang pag-usad ng mga sakyan. Dito lang tayo na napakabagal. Kaya ito ay mabilis na ang aming biyahe at malapit na kaming makarating sa aming uwian dito sa Marikina. At dito nga ang aming garahe upang kami mapapahinga at dahil nga gabi ang aming biyahe. Ito ang kahabaan ng Siba Road. Halos araw-araw ay matraffic dito. Kaya kailangan pag umalis ka dito ay madaling araw upang ang traffic ay maiwasan. Kaya kung private ang iyong minimaneho or mababa sa capacity ng iyong sakyan at ito ay porto lamang, ay maaari kang lipat sa kaliwa o kanan at huwag kang gigitna dahil dito ang pila ng malaking truck. At ang mga truck na to ay patungong norte, siguro doon ang deliver nila. Hindi lang dito sa may C5 Road ang truck line at hanggang Congressional ito at maging ang Mindanao bago makapasok sa tollgate ng NLEX. Sa umaga naman ay bulbul ang traffic dito dahil nga papasok ng Ateneo at Miriam ang mga estudyante. Katulad ng truck na to ay pasaway pa, buti nga lang ang driver ko ay mabait at magbibigay. Para mga stop to go ang mga truck dito dahil nga abanti at hinto. Buti nga lang at mayroong bakante sa kanan at sa kaliwa ay maluwag. Buti nga lang ang mga motor na to ay mabilis ang kailang biyahe. Araw-araw kami dumaan dito kaya mga truck na nakalinya dito ay aming iniiwasan upang hindi kami mapasama sa traffic na gawa nila. Habang kami bumabiyahe ay aking napansin itong oldie na to at ito nga ay katabi ng isinar. Ako yung gantingin na lang. Kailan kaya ako makapag-grocery at makadaan upang mabili ko ang aking gusto. Subalit ito ay wala pa akong pera. Kailan kaya ako makasahod sa YouTube. Sana ako'y pabigyan. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel to, ay please lang. Sana ako'y inyong pabigyan. Ito naman ang isinar, napakahaba at napakalawak pala nito. Kailan kaya ako makapunta rito? At malalawak pala ang parkingan ng mga sakyan sa ilalim nito. Marami pala pumupunta rito at ang karamihan ay may sariling sakyan at ito nga ang entrance at labasan ng isinar. So yan guys, pagdating dito sa may C5 ay napakahaba talaga ng pila ng mga truck. Ayan. So itong capacity na 4.2 kahit hindi pumila sa gitna. So ito nga guys, ito yung mabagal na biyahe. Ito yung nagpapabagal sa biyahe sa atin ang pila ng mga truck. Ayan. So ito nga yung napakita ko sa inyo, yung haba ng pila. Right. Buti nga lang itong aking kasamang driver na, ayan, madiskarte sa daan. Kaya medyo mabilis yung biyahe namin. At dito nga sa may C5, so pauwi na kami sa aming garahe. Ayan. So malapit na kami. Let's go. Ito naman ang footbridge dito sa may Eastwood City. At kung sakali ko ay pupunta ng Eastwood City, ay dito sa kanan na to. At maaari mong gamitin ang footbridge na aking ipinakita sa inyo. Napakalawak pala ng Eastwood na to. Hindi pa rin ako nakapunta dito. Sana naman ay makapunta rin ako at makapasyal. At sana makabili din ako ng aking magustuhan. Pagdating namin dito sa may Eastwood ay medyo mabilis na ang usad ng mga sakyan. Maging ang mga truck line ay mabilis na rin. At sa kanang bahay ko ay bilihan ng mga sakyan, mga brand new at imported pa. Kailan kaya ako makabili ng mga sakyan na ito? At ako nga ay hanggang tingin na lang. Tulad ng isang ito na pwesto ng BMW. Napakamahal pa naman ng sakyan na ito. At dito sa mga stop na ito ay mayroon din palang daan na patungo ng Eastwood na maaari mong puntahan. At ito nga, ang police station na ito. Dito sa may Eastwood City ay napakalawak pala at mayroon din footbridge dito na maaari mong daanan. Dahil nga bawal ang mga tao na tumatawid sa daan na ito na aming binabagtas. Buti nga lang tuloy-tuloy na ang aming biyahe. Dito lang tayo na napakabagal dahil nga sa haba ng pila ng mga truck. Dahil nga may sariling truck line ang mga truck na ito. At mayroong nga sign dito sa taas at kapag umaliwa kayo patungo ng San Juan, maging ang Cubao at Katipunan. At dito sa may kanang bahagi ay patungo ng Marikina.
At dito nga kami ay uwi na at malapit na kami dito sa daan na to na pakanan. Sana samahan niyo pa ako sa aking panibagong biyahe na pupuntahan at maraming salamat sa patuloy niyo pagsubaybay sa channel na to. At dito naman sa kanan na to na aming tinatak ay patungo ng Riverbank, maging ang Marcos Highway na aming dadaanan. At dito nga kami sa may Marikina, dito ang aming garahe. At kung sakali ikaw ay naligaw at pabalik ng tollgate ng C5 ay maaari kang mag-U-turn dito sa ilalim ng tulay na ito. At ito nga, kami ipadiretso dito sa may Marikina. At ito nga ang Blue Ridge na dati may stoplight dito, ngunit ngayon ay inalis na. Ewan ko ba kung bakit. Medyo kurbada nga lang dito kaya kailangan magdahan-dahan sa pagmaniho. Ay sa wakas nakarating na kami dito sa aming garahe. Kaya kami mapagpahinga na. Dahil nga kami antok na dahil kagabi pa ang aming ruta. At mamayang gabi naman ang aming schedule sa aming biyahe. So guys, maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa channel to. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel to, please subscribe, share, like, and comment. Alright? So guys, bye-bye.